Kumakalat ngayon ang panibagong kontrobersya matapos lumabas ang mga dokumentong inihain umano ni Rep. Marcoleta na nagdidiin kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga unang ulat, ang naturang mga dokumento ay naglalaman daw ng mga detalye hinggil sa umano'y irregularidad na matagal nang tinatago sa publiko. Dahil dito, muling umiinit ang tensyon sa loob ng pamahalaan, lalo na't patuloy ang pagtatanong ng taumbayan kung hanggang saan aabot ang investigasyon. Sa pagdinig ng korte, iginiit ng kampo ni Marcoleta na sapat na ang kanilang inilatag na ebidensya upang busisiin ang posibleng pagkakasangkot ng dalawang matataas na opisyal. Maging ang ilang abogado na nasa loob ng proseso ay nagsabing matindi at hindi basta-basta ang bigat ng dokumentong isinumite. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang at ng kampo ni Romualdez habang hinihintay ang opisyal na tugon sa mga paratang. Sa kabila nito, patuloy na umiikot sa social media ang samut-saring reaksyon ng publiko mula sa galit, pagtataka hanggang sa pagnanais na lumabas ang buong katotohanan. Habang lumalalim ang issue, inaasahang mas marami pang revelasyon ang maaring sumabog sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nakatutok ang sambayanan sa magiging hakbang ng korte at kung ano ang kahihinatnan ng umano'y shocker na ipinalabas ni Marcoleta. Ang mismong presidente, pahiya naman kayo. Pero hindi niya sinabi kung sino ba talaga ang dapat pahiya. Nagbigay pa nga ng standing ovation pati ang mga walang kahihiyan. Ano na naman ho kayang mga kabalbala na sasabihin nitong si Father Ambo David, presidente ng CBCP, dyan sa trillion peso march na yan na ginaganap ngayong mga panahon na to. Mamaya na ho natin pasyadahan yan. Anak ng toka. Yan ho kasi problema dito sa mga nagrarally ngayon. Gusto lang ho nila mag-resign si BP Sara. Hindi ho nila mabatikos na diretsahan itong si Saldico, Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Hindi ho nila, lalo na yung akbayan, anak ng toka. Bawal ho magdala ng placards na BBM resign. Dapat Sara Duterte resign lang ho ang laman ng inyong placards kung sakaling sasali kayo dyan sa mga kabalbala nila na yan. Kaya mamaya na ho yan, dito ho tayo sa Panawagan ng Bayan Virtual Rally. Naku, malupit ho ito mga kababayan. Rally para sa pananagutan, katarungan at katapatan. Palakpakan ho natin ang ating mga mapapakinggan dito sa video na to. Itong ating Senator Jimmy Bondoc, palakpakan. Itong ating Senator JB Hinlo, palakpakan. Ang ating Manong Chavit Singson, palakpakan. At ang isa sa ating mga iniidolong vlogger. Naku, malupit ho yan. Master Judea, mag-subscribe ho kayo sa kanya. Yan o, mapagkakatiwalaan nyo ho yung mga vlogger na yan. Kasi maprinsipyo ho yan. Hindi lang ho sila nandyan para sa atensyon nyo, para panuurin nyo yung mga ads na naglalabasan sa kanilang mga video. Piliin nyo hong maigi kung sino pinapanood nyo yung mga panahon na to. Okay? Marami ho dyan mga mapagbalat kayo pala. Ika nga nitong si Atty. Salvador Panelo. Pagka pinapanood nyo, Banateros, nasa tamang kamay kayo. Mga sila Joey, sila Ma'am Sasurgando Sasa, Trendport Studio, Banateros, Birada Aguila, Buster. Naku, huwag nyo kalimutan si Buster. Malupit yan si Buster di ba? Meron pa. Si News.Matters. Naku, sinasabi ko, News.Matters. Number 1, malupit ho yan. Panoorin nyo yan. I-search nyo, News.Matters. Mabigat din ho mga punto de vista niya. Sino pa? Si Level Up 1. Si Luan, Level Up 1. Yung inano natin, hindi lang ho yan consistent, pero pagdating sa prinsipyo at paninindigan, malupit din ho yan. Pero pagka pinapanood nyo, PH update, syempre. Hindi ba, Banateros, di tayo dyan. Pagkadating sa political vlogging, wala nang mas gagaling pa sa mga Banateros. Tapos ang usapan, mga idolo ika nga. Yan, Jay Guevara, supportahan nyo. Ito, dito tayo sa virtual rally ng rally para sa pananagutan, katarungan at katapatan. Palakpakan. Ito. Yun. Atty. JB Hinlo muna, kasama natin sa Duterte. Save the best for last. Yes. Pasensya ka na, brother. Alam mo naman yan. Yeah, Ka Jimmy and Master Judea, salamat sa imbitasyon at Governor Chavit.
Sana no, makadalo din tayo dyan sa mga virtual rally na yan. Parang gusto mo nating makiisa dito sa mga galaw na to. Ha? Malupit to, malupit. Sana maimbitahan tayo dyan, no? Governor o senador? No? Senador! So, Manong Chavit. So, nandito tayo para ibahaging Mano nga pag tumakbo ka ng senator ha? Huwag mong kalimutan, merong isang PH update na sumusuporta sa Ito talaga, walang talano gold to. Talaga may gold to. Batuhin mo ako ng isang gold mo sa Manong. Joke lang, ngayon naman, oo. Di ba nga natin na-meet niya si Manong Chavit eh. Palakpakan natin si Manong Chavit. ating mga opinion. Hoy, joke lang yun ha, joke lang yun. Joke lang natin kay Manong Chavit yun. Kung susuportahan natin yan, tao sa ating puso. Walang halong kapalit, iga nga. Ganyan naman ho tayo sa mga sinusuportahan natin. Pagka tayo naniniwala sa isang individual, kahit hindi natin mamit yan, ay paglalaban ho natin yan. Yan ho sigurado natin yan. At nalalaman sa problema sa korupsyon. Dati po akong commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission, naging USEC ng DILG at naging director rin ng Land Bank. So meron rin tayong kaalaman tungkol sa problema sa korupsyon. Hindi niyo na po may tatanong, naitatanong si Attorney JV, kasamahan ko yan sa Duterte. Yes. At meron po kaming shared na experience bukod sa pagtakbo, pareho po kaming natalo. Pero bagamat natalo kami, we share the same principles. And now, we bring those same principles to the table dahil ang panawagan ngayon ng bayan ay anti-corruption pa rin. And ang pinaka gumigitna ngayon dyan sa aking, isa sa mga gumigitna ay ito pong ating panauhin na si Governor o si Manong Chavit Singson. Manong, kamusta po kayo? Manong! Salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nanonood. Magandang oras po sa inyong lahat. Magandang oras dahil iba-ibang oras sa mundo. At nagpapasalamat ako para sumuporta. Baka sakali makatulong sa ating bansa na nasusunod na. Nakakaya na po tayo sa mga ibang bansa. Puro corruption naririnig. Kung nakita nyo isang Pilipino na nagpalit ng $300 lang Yes. hindi pinalitan. Yes po. Galing sa korupsyon niya, ayaw na yung palitan. So nakakaya tayo sa ibang bansa. So masaya ako, naimbita ako rito para mag-apela sa ating mga kababayan na huwag po kayong paninlang sa gobyernong ito dahil ito na ang pinakagrabe na korupsyon. Lahat ng administrasyon meron issue sa korupsyon. Pero ito na ang Pinakamalala. number one, the biggest ever corruption ever in the Philippines. 8 presidente lang nakilala ko, ito ang pinakamasama, pinakakurap. Dahil pati na pera ng mga kabataan, ng mga mamayan, kinukuha, ninanakaw na ang kaban ng bayan, ninanakaw ang kinabukasan ng mga kabataan. So, nakikiusap po ako sa inyo na huwag kayong pabudol ulit. Nabubudol lang tayo dahil lahat ang nagsasabi ng katotohanan, trolls ang pinasasagot. Trolls. Hindi sila makaharap. Martin Romualdez hindi pa nagsalita. Yan. Sabi lang niya, my conscience is clear. So yun, Hindi naman sagot yun. walang konsensya. Walang konsensya, clear. Walang konsensya kasi clear. Kasi si Ante-Clear, ha? Ang galing talaga nito si Manong, ha? Sabi nun. Oh. Ang presidente naman, wala akong kasalanan. Sila. Wala kasalanan. Malinis na tao ang presidente natin. Malinis. Palagi naghuhugas ang kamay. So, wag tayong pabudol po. At nakikiusap ko na doon lang tayo sa katotohanan. Yan. Ako po, for justice lang. Yan. At mga iba, kasama ko na for justice lang. Wala akong pinapanigan na politika. Pero ako for justice. Pero wala na tayong hustisya sa ating bansa. Correct. Manong, yung hindi natin pwede pang pag-usapan, no, yung pasabog na sinasabi nilang may pasabog po si Manong Chavit, no? Pero ang maaari nating pag-usapan ngayon siguro ay yung mga reaction niya, lalo na po dito sa mga aligasyon ni Senator Amy.
Kasi imposible po tayong hindi mag-react doon, no? And it has been days since that revelation. Pero hindi pa rin malaman ng tao kung ano ba ang tamang hakbang na dapat gawin ng gobyerno. Litong-lito pa rin ang tao pa eh. Bukod sa, I'm sure sasagutin po ni Manong yan, yung allegation ni Senator Amy. And pangalawa po, ano po ba ang reaction ninyo dito sa hindi na tumitigil na rally culture natin? Dahil talagang sawang-sawa na yung tao sa gobyerno, pero sawang-sawa na rin sa rally. Kaya hindi na natin malaman kung saan tayo tatakbo. So una po, yung kay Senator Amy po. Tungkol kay Senator Amy Marcos, nung araw, haka-haka ko lang yung, naririnig ko lang. Pero definitely, si First Lady ang malakas mag-cocaine. Marami nagkukwento. Lahat ng kasama niya, Naku, matindi ho yan. Si First Lady ho pala. Hindi ba siya akin, di malakas malakas mag-Coca-Cola. Ang bihira. Siyempre, benefit of the doubt. Oh. Pero nahuli na sila Yan. sa Beverly Hills, sa LA. Report ng pulis, namatay si Paulo Tantoco na hindi marunong mag-cocaine, pinilit nila, namatay. At bawal yung ginawa nila dahil 12 hours bago Hindi na report, no? hindi na report. Oo. Bawal yun sa batas sa Amerika. Dininis nila muna sa report. 12 hours, bawal po yun. Pagkabat dininis nila, ang report ng pulis, marami pa rin nagkalat na cocaine. So malinaw na nandun si First Lady. Dahil yung asawa ng social secretary niya, yung Paulo Tantoco, social security asawa. Tsaka nasa coroner's report yata. Nasa police report. Nasa police report. Si BBM naman, nababalitan na namin nung araw. Kasi mga kasama niya, nagkukukain din eh. Nako. Pero hindi ko nakikita, kaya hindi ako pwede magsalita. Tao ba yan na hair follicle test ni Bongbong Marcos or okay na yung sinabi ni Manang Amy? Pabor. Ubayaw na si BBM, ibig sabihin guilty. Ayun. Kasi yung cocaine, mahirap matanggal. It will take One, no? Ito, take decades days para para matanggal. matanggal. At yung mga testing ngayon, magagaling na ang mga technology. Yes. Kaya ayaw niya. So that means guilty siya, nagko-cocaine siya. Yan. Ano ba palagay nyo ang, siguro si Attorney JV may pananaw din, ano ba ang legal na hakbang? Because we all know that the President is immune from suit, no? Of any kind, no? Nakalagay sa Dilima, Duterte versus Dilima, that was Hindi siya pwedeng kasuhan. or restated by the, kahit writ of habeas data, hindi pwede yan. However, iba na to eh. Yes. Iba na to, no? Ang nananawagan na yung taong bayan na, ano ka ba talaga? Are you fit to lead? Kung pa, attorney, kung sa illness, ito serious talaga. Serious ito. illness, yung sinasabi natin, no? So, siguro, Attorney JV, meron ka bang pananaw dyan? Sa sitwasyon natin ngayon, dalawa yung kinakaharap na malaking question sa sitwasyon ni PBBM, no? Yung una, yung sa issue ng korupsyon. Bilyones, hindi na pinag-uusapan ang milyon, bagkos bilyones na. Trilyones na nga. At yung insider, yan yung witness. Sino yung insider? Si former Congressman Zaldico, no? Now, yung iba nagsasabi na baka AI yung lumabas sa Facebook na paiba-iba raw yung mukha. Pero hindi ba tayo nagtataka na si Zaldico mismo at yung kanyang abogado hindi nagde-deny sa mga sinasabi doon sa lumabas na videos. Kasi naturalmente, kung hindi totoo yon at gawa-gawa lang ng ibang tao, yung abogado niya mismo yung mangunguna na magde-deny at siya mismo lalabas na peke yon. Pero whether the presentation or is AI or not, ang punto yung mensahe. Yung sinasabi ng tao na nandun sa video. That's the first issue na kinakaharap ni PBBM. Yung pangalawa, yung pinag-usapan nga natin dito, yung akusasyon ng kanya mismong kapatid, si Senadora Amy, na sinasabing gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Marcos.
simple lang naman ang solusyon. Immediately, nung lumabas yon, dapat nagpa-hair follicle drug test siya. Yan. Based on what? Delikadesa. Not necessarily delikadesa to prove everybody wrong. Ipamukha niya, lahat kayo Mali. sinungaling, yung kapatid ko sinungaling, ito, scientific evidence, negative. Pero, bakit ayaw niya? It goes against logic. Hindi ito pa talino-talino na hindi mo ako pwedeng utusan dahil presidente ako. Wala namang nagpupumilit sa akin sa batas na kailangan magpa-drug test. It's not that. The issue is the political and economic stability of the Philippines. So, ba't hindi niya ginagawa? Pero, the longer it takes, hindi natin masasabi. 3 months from now, baka magpa-test. Kasi yung hair follicle, baka 3 months lang yun eh. The longer it takes, papasok na sa isipan natin na Creeping pinatagalang para ma-wash out yung nakalagay sa sistema at hindi na rin mawala sa isipan natin na any kind of test, when you talk about powerful people, pwedeng ipeke. It is a possibility. Do you think maniniwala tayo pag lumabas na negative 3 at months this from late now? stage? Oo. So, it is a possibility. But if he believes na talagang nagsinungaling ng buong mundo kasi alam niya na hindi siya gumagamit ng droga, he will do everything to make the testing public and credible at makikita ng lahat from beginning up to the end with credible doctors doing it. But the longer it takes and the more controlled yung pagkuha ng test in the future, may duda Less ang and mga tao. less credible. Yung- Attorney, Panyero and Manong, ang pinag-uusapan recently is yung constitutional succession, no? At pinag-uusapan din yung bakit tila in light of all this evidence, may mga grupo pa rin na ayaw manawagan ng resignasyon ng ating Pangulo. So, Gov, kayo po ang pinakamalalim na karanasan dito sa politika. The obvious question muna, is there any chance at all na magkakaroon ng voluntary dyan na pagbaba, no? Pangalawa, bakit po sa palagay nyo mayroon pa rin ayaw manawagan ng resignation ng Pangulo? Marami akong dala pero hindi ko pwedeng sabihin. Mamaya Yan. yan. Hindi. O, tsaka na. Reserva ko ito dahil inaantay ko next move nila. Puro trolls pinasasagot eh. So, saka ko na lang sasabihin ang pasabog ko rito. Dokumentado ito. At sasabihin ko lang ito sa lalo madaling panahon. Pero hindi muna, Sa tamang panahon. inaantay ko lang sila gumalaw muna dahil puro trolls ang pinagagamit. May troll army sila eh. So, Marami-rami ito, go. marami dito. Makapal eh. So, ang masasabi ko lang dito, totoo yung sabi ng ating abogado. Ako, guilty, dahil ayaw eh. Later on, papayag, wala na, kwenta yun. Inantay niyang mawala muna yung epekto ng mga drugs. Pero kung talagang tunay na inosente siya, agad-agad. Sinungaling kayo lahat, sige, testing niyo ako. That will give credibility to the President. Pabor sa kanya. Bakit siya umayaw? Dahil guilty siya. Simple lang. Ayaw niya, di guilty siya. Mamaya na. Maniligo muna ako. Pero Manong, alam naman natin sa konstitusyon na in case lang, for any reason, mawala po sa posisyon yung nasa tuktok. Alam naman ng lahat na Vice President ang susunod. Pero do you think that will be enforced in light of political situation? Ang nangyayari, kanya-kanyang interes. Magra-rally dito, rally dyan, kanyang interes. Senate! May mga galaw din dyan na, yun nga, succession. Ayaw namin ng military takeover. Succession. May interest din. Tanggalin si Sara, sino maging Vice President? Next Senate President. Soto. Ikaw nagsabi, hindi ako. Hindi, konstitusyon naman ang nagsabi. Yung talagang, Yun lang ang proseso. pag hindi pwede yung vice presidente, automatic, Senate President. O, temporary lang. Now, later on, pag napatunayan na or talagang tuliro na sila eh. Kung mawala si
BBM, sinong presidente? Si Vice muna. Kung susundin natin yung Constitution, Vice President, of course, siya Sara. po next in line. Yun ang presidente. Apo, yun ang papalit, hahalili. Kaya ang Senado, tahimik sila. Apo. Unlike before, ang mga tunay na posisyon, like Dinoy Aquino, Jose Jokno, Lorenzo Tanyada, at marami silang posisyon ng araw. Yun ang mga tunay na posisyon. Wala ka na nakikita. Karamihan, member na ang Senate, member na ng silent majority. Teka lang, Manong gusto ko linawin ang sinasabi nyo. Are you saying, kasi the Senate is eerily silent. Yes. No. Now, these days. Are you saying na walang oposisyon? Yun ba yung, parang yun ang naririnig ko po. I just want to be clear, baka mali yung kwan ko. Kasi meron pero konting galaw lang, baliktad na yung kwan. Kasi halos pantay eh. Kung saan kumampi, di ba una, Chis Cudero, kumampi, kung Mauricio Boyba, tagilid. Di ba ng ano. So, nagtatakutan yan. Kaya silent sila. So, yun ang nangyayari. Sa Renzo, at may kanyang Interest, agenda. you think, Now, pag-usapan natin mga nagrarally ngayon. Sige po. Ngayon, may rally ang Catholic Church. At nanawagan sa mga eskwelahan ng mga Catholic schools. Pero ang sinabi na ayaw nila ang resign movement Marcos. Gusto nila impeach Sara lang. Parang Ako, Parang for wala ako. justice baliktad ako. ng daigdig, ano? Ako, for justice ako, at saka yung mga iba, for justice. Dapat ikulong lahat from the president down na magdarambong. Meron pong masok na balita, according to our writers, na nasa Malacanang ngayon si PBBM, nakamonitor po sa kaganapan sa trillion peso march. Ayun. Pero, Binabantayan niya ho siguro yung mga binayaran. Parang natawa nagrarali dito sa mga ito pagka nga naman talaga, di ba? Ano lang, Sara Duterte resign yung trillion at wala naman ninakaw na trillion si Bibi Sara. Ang nagnakaw ng trillion ang administrasyon ni Marcos Jr. Pinagre-resign nila si Bibi Sara. Ay, sa kalahating... ang akin namang sources ay nagsasabi na medyo hindi marami as expected ang tao sa Luneta. Kasi nga sabi, Tony Jimmy, no, as of 11 a.m., tinatayang nasa 3,000 katao ang nagtipon-tipon sa Luneta. 11 a.m. As of 11 a.m., ngayong araw nito. Yan ay batay mula yan sa